I declare unstoppable, rapid growth in my life. Every barrier, every limitation, every closed door is now removed. And new things, new promotions, new testimonies, new breakthroughs are coming. I declare I am positioned for divine appointments and blessings that will transform my life. Every works of my hands will be blessed and multiplied. I will lend to others and not borrow. These are my declarations in the name of my Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Sige, bago ka umupo, sabihin mo yung katabi mo, pabanal ka ng pabanal. Ayan. Payaman ka ng payaman. Palago ka ng palago. Ayan. On behalf of Mami Reverend Maricel Montaño and Daddy Bishop Anthony Montaño, I am Miss Rem or Miss Remeline Delit to nandito po ako para ibahagi po sa inyo ang salita ng Diyos. So, this is my honor to share God's word to you. Ayan. So, tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Ayan. Handa ka na bang lumaban? May labanan, may digmaan. Ayan. So, kailangan aware po tayo dyan. So, sinabi po ni Daddy Bishop nung nakaraan na we are in a war. Diba? Fighting the unseen battle. Kasi po yung battle o yung digmaan na pinag-uusapan po natin dito, hindi nakikita. Diba? Hindi natin nakikita kasi it is in the spirit. So, ang ating battle is in the spirit. So, sa tingin nyo po, sino ang nakakalamang? Diba? Tayo ba? O si Satan? Tayo. No? Tayo. Bakit? Kasi kasama natin si Lord. Amen. So, tayo ang nakakalamang kapag kasama natin si Lord. Pero ang tanong, paano pag di mo kasama si Lord? May background music, di ba? Paano pag hindi? Sino na ang lalamang? Ayan. Tayo pa rin ba? O baka sa ang kaaway na? Baka si Satan na? Baka si sumusuntok ka sa kanan, nasa kaliwa pala. Ha? So, winawasiwas mo yung sword mo, nasa kanan ka, nandito pala siya sa likod mo. Paano yun? Okay? So, meron po akong ipapakita sa inyo na pictures. Ito po ay galing sa series. Kasi po, originally, for youth service po ako. So, sabi ko, babaguhin ko pa ba yung sample ko? Sabi ko, hindi, makaka-relate naman tayo. Di ba? Amen. Amen, mga kananayan. Amen. Thank you, Lord. Diba? So, ito po ang mga pictures from Demon Slayer na anime. So, series po yan. So, pakilala ko po sa inyo muna, no? Si Tanjiro, siya po ay bida sa anime na yon. Tapos, kakampi niya po si Rengoku, Hashira. Okay? So, ang Demon Slayer po kasi, sila yung mga talagang, nakikipaglaban sa demonyo. Ayan. So, parang tayo rin, di ba? Mga SWAT dyan. Okay? So, meron po niyan sa anime. So, si Tanjiro, magiging Hashira pa lang. Hindi ko nga actually alam kung magiging Hashira siya. Pero, ayan. So, nagte-training siya para lumakas si Tanjiro. Kasi bata pa yan eh. Pero ito, si Rengoku, Hashira na siya, o malakas na siya. Kaya niya na makipaglaban sa upper moon. Ayan. So, upper moon po ang tawag sa demons doon sa anime. Ito pong upper moon na to, si Akaza, upper rank 3. Pangatlo sa pinakamalalakas. Okay, nung nakalaban ni Rengoku. So, bakit ko to sinishare? Okay? So, sinishare ko po to kasi yung kwento po nito ay pwede po tayo makarelate. Ayan. So, ito po kasi, si Akaza, nire-recruit si Rengoku na maging demonyo. Sabi niya, sayang yung lakas mo. Diba? Kasi mortal ka, mamamatay ka. Diba? So, yung lakas mo, kung gusto mo maging habang buhay kang malakas, maging demonyo ka. Sabi,
Yun talaga, maging demonyo ka para yung lakas mo panghabang buhay. Ay nako, ha? Ayan, may mga, parang pamilyar. Okay? So, ayan. Okay, kung gusto mo ng power, umanib ka sa amin. Diba? Nandito yung power. Okay? So, nire-recruit. Ay, napakagwapo, oh. Ayan, nire-recruit. Ayan. So, nung nag-away kasi sila, nag-battle kasi ayaw niya eh. Ayaw ko maging demonyo. Diba? Sabi niya, ayaw maging demonyo. Okay? So, naglaban-laban, ganyan. Ang ending, syempre, dahil mortal nga siya, natalo. Yan, naging donut. Ayan. So, makaka-relate ng mga nakapanood dyan. So, napatay ni Akasa si Rengoku. Tapos, itong si Tanjiro, wala kasi magawa kasi mahina pa siya during that time. So, ang ginawa niya, nung lumaban kasi yan, gabi. Okay? Gabi sila naglaban. Kasi malalakas ang demonyo sa gabi. Okay? Gabi sila naglabanan. Okay? Mag-uumaga na. So, ang nangyari, yung demonyo, tatakbo na yan. Ay, mag-uumaga na. Diba? Hindi ako pwedeng masinaga ng araw. Kasi ganun po ang kalaban. Patago. Palihim. Pailalim. Ganun, umatake. Okay, mag-uumaga na, huwag na tayo dito. So, si Tanjiro, sinibat. Kasi ayaw ni Tanjiro na ganun-ganun na lang iiwan. Bakit ka tumatakbo? Okay? Sinibat niya ng sword. Ganon, no? Sinibat. Okay, ikaw din, may sword ka rin. Pwede mo manibat, okay? Sinibat mo. Si Tanjiro pala. Sinibat ni Tanjiro. At sinabi niya, huwag kang tumakbo, duwag. Gumano siya. Hindi mahina si Rengoku. Lumalaban ang Demon Slayer kapag malakas kayo sa gabi. Di kami lumalaban sa araw. Hinahanap namin kayo. Hinaharap namin kayo kung kailan kayo malakas. Ano ba yan? Bakit ako naiiyak? So, ayan. Diba? So, sinabi ni Tanjiro, huwag kang tumakbo, duwag. Diba? Hindi mahina si Rengoku, malakas siya. Kasi ang fulfillment ni Rengoku ng mga Hashira is to protect the people. Okay? So, hinold ni Rengoku hanggang sa mag-umaga na walang napapatay na tao. So, yun yung sinasabi ni Tanjiro, fulfilled yung goal, yung main reason bakit siya naging Hashira, to protect people from the attack of that demon. And ganun din po sa atin. Nakagaya ng battle in the spirit na hindi talaga natin kaya kung wala ang Diyos. Because this is unseen. Kumikilos ang kaaway ng patago. Na kung kailan sila malakas, kung kailan tayo natutulog, kung kailan tayo mahina, kumikilos sila. Na kapag malapit na sila ma-expose, tatakbo na yan. Diba? Magtatago na yan. Diba? May mga na-encounter po tayong ganyan sa deliverance. Diba? Yung pag deliverance tayo, busy ako eh. Parang organic lang naman to. Diba? Parang hindi naman kailangan ng deliverance. Okay? Hindi, kaya ko pa. Ayan. Nagtatago. Ayaw ma-expose. Kasi ganun po si Satan. Patago, pailalim. Kung saan madilim, kung saan di makikita. Pero we believe that the moment we surrender it to God and let God deal with it, we will experience unstoppable freedom. Na hindi mapipigilang kalayaan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Amen. Na may mga pagkakataon kung kailan nagdidesisyon tayo na, Lord, gusto kong lumapit sa'yo. Gusto kitang mas makilala pa. Gusto kong mag-worship. Gusto kong magsimba. Tapos doon yung mga pagkakataon na darating na ang problema, di ba? Magulo sa bahay. Okay? Yung natulog kang maayos naman kayo, pagising mo, nag-aaway na. Diba? Kasi nag-desisyon kay, isurrender kay Lord, sumunod kay Lord.
Tama? Parang bakit mas lalong grabing ini-squeeze ako ng problema? Kasi po, hindi papayag si Satan. Okay? Hindi po papayag ng ganon-ganon na lang. Hindi pwedeng magiging close ka kay Lord. Hindi pwede yan. Aba, kailangan may pagpigil. Dapat may problema. Diba? At ang gagamitin pa ni Satan dyan, malalapit sa atin. Diba? Sasaktan ka ng magulang mo, sasaktan ka ng anak mo. Diba? So, talagang mapipigilan. Kasi matalino din ang kaaway. Okay? Matalino din si Satan. Pero praise the Lord. Kasi tayo, ang kasama natin, ang pinakamatalino at pinakamakapangyarihan sa lahat. Malamangan man tayo ni Satan, pero hindi malalamangan ni Satan si Lord. Amen. Amen. So, ayan. So, dito po, sa mga labanan na ito, ayan, aware na po tayo. Tama? So, kung hindi pa tayo aware, now is the time to be aware. Now is the time to really see the battle. Kasi po, nung unbeliever pa lang po tayo, o hindi pa tayo talaga lumalakat at merong relasyon sa ating Panginoon, nandyan na yan. Nandyan na yung pagsubok, nandyan na yung sakit, diba? Nandyan na lahat ng problema. Bakit nung nakakilala tayo, parang na-magnify? Okay? Nakita lang kasi natin na buksan yung spiritual senses natin. Spiritual eyes. Na ay ganito na pala yung nangyayari sa pamilya ko. Hala, hindi na pala nila mahal ang isa't isa. Magulo na pala. Hala, stage 3 na pala. So, nandyan na yun. Di lang tayo aware before. But the Lord will not give up the fight that He has started for you. Na lumalaban si Lord para sa atin at hindi niya yun sinuko. That's why you are here. That's why we are here. Amen? So tayo din, dapat hindi tayo susuko. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Diba? Ayan. So thank you, Lord, kasi hindi tayo sinukuan ng ating Panginoon. So John 10:10 says, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Na ang magnanakaw, pag kumilos, patago, pailalim, palihim, paunti-unti na pumapatay, nagnanakaw at sumisira. That's why we need to be aware that there is a war. That this war, hindi po ito nagsimula ngayon. Matagal na po ito. Matagal na po tayong lumalaban. Parang nangangampay niya. Tagal na po tayong lumalaban. Diba? So we need to fight this battle and win the battle for God. Amen. So ang ating title is, Welcome to Spiritual Battle. Parang no? Ang saya-saya. Welcome to Spiritual Warfare, Fighting with God. Okay? Not fighting God. Ha? Malinaw po tayo doon. Not fighting God. Di natin aawayin si Lord. Diba? Ang kaaway ang ating kakalabanin. Fighting with God. Tayo ay lalaban kasama ng ating Panginoon. Amen? Amen. Na kung si Lord hindi sumusuko sa pamilya natin, tayo rin. Amen? Amen. Ayan. So thank you, Lord. So basahin po natin ang ating mga verses today. Ito ay matatagpuan sa mga taga-Efeso chapter 6 to 17. Sige po, ating basahin. Ayan. Ayan, medyo malaki lang masyado, pero Ephesians 6:12. Sabi po dito, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala, ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Next po tayo. Another version. Ayan. So, sa version po ng ayan.
next po? Ay, okay, next. Ayan. Sapagkat, another version po ito, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan, sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So sinasabi po dito na ang labanan natin ay hindi po talaga nakikita. So pagpatuloy po natin sa verses 13 to 17. Kaya't gamitin ninyo, sabay-sabay po nating basahin at the count of 3, 1, 2, 3, begin. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu nang walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. So kaya sabihin mo sa katabi mo, pakisabi po, kung may kasuotang pandigma, kapatid, may labanan talaga. Ayan. So thank you, Lord. Kasi hindi po yun ipapasuot sa atin ni Lord nang wala lang. Meron pong labanan. Tanong mo ang katabi mo, suot mo ba ngayon? Ayan. Medyo mabigat ba? Parang okay lang? Okay. So, kailangan lagi nating suot. Alright? So, if there is a spiritual warfare, so we need weapons. So, we need weapons. So, I will share to you 3 powerful weapons for spiritual warfare. So, number 1 is the Word of God. Ayan. So, basahin po natin sa Hebreo, chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Next po tayo. Sinabi naman po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, ang salita pala ng ating Panginoon ay nagte-train at nag-i-equip sa atin. Amen? Kasi kapag po hindi tayo na-train, hindi tayo na-equip, we don't know how to battle. Hindi mo alam kung paano o hindi natin alam paano makipaglaban, paano makipagdigma. Okay, so doon po sa binasa po natin, okay, balik po tayo doon sa Ephesians, na lahat po mula ulo hanggang paa, defense armor. Okay, pang-depensa, helmet, breastplate, belt, sandals, shield. Meron po tayong isang pang-opensa. Ano po yon? Sword of the Spirit, which is the Word of God. Na tayo ay lalaban gamit ang salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. So that's why we need to read and meditate the Word of God. Kasi paano mo gagamitin ang salita ng Diyos kung hindi mo alam? Okay? Sabihin mo sa katabi mo, magbasa na tayo ng Bible.
Okay? Pag-aralan na natin ang salita ng Diyos. Kasi doon din po natin makikita ang Panginoong Jesus. Paano pa siya makipaglaban? Okay? So every day, okay, parang ano yan, sila Daddy Bishop and Mama Reb, may dawn prayer. Nagdadasal. Diba? Nagdadasal kasi I need God. Okay? So kung hindi tayo magbabasa ng salita ng Diyos, di natin malalaman yun. So we need to know the Word of God. So as we know God's Word, as we know that we have the most powerful God, at malalaman din po natin na talunan si Satanas. Umpisa pa lang. Nakikigulo lang talaga siya. Diba? Pero kung magtagumpay, good kay Satan. Diba? Kung manakawan, good. Diba? Kung masira ko yung buhay, best. Kung mapatay ko, better. Serious si Satan, but serious din si Lord sa atin. Kasi hindi tayo hinayaan ni Lord hubot-hubad. Diba? Binigay niya lahat ng kailangan natin. Kailangan lang nating isuot. Kailangan nating aralin how to use it. Amen. So, sabi po sa Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp for my feet and a light on my path. No, kung sa tingin mo, ang dilim, Lord, hindi ko malaman saan ako titira, saan ako mananalangin, sino yung inaatake. Read the Word. Because the Word is the lamp. The Word is the light. Amen. Kaya nga ayaw ng mundo ng salita ng Diyos. Kasi madilim ang mundo. But we, Christians, we are fighting because the light is with us. The light of the world is with us. Amen. At sinabi rin yan sa atin ng Panginoon, you are the salt and the light of this world. You are the salt of the earth and the light of the world. That's why we need to battle. We need to fight. Sayang kung hindi tayo lalaban. Sayang yung binigay sa atin ng Panginoon. So paano magiging evident that you are truly living, you are truly reading the Word of God? Makikita po yan pagbabad tayo sa salita ng Diyos. Na unti-unti, yun ay magiging laman ng advices mo. Diba? Alam mo, friend, diba? Pray tayo. Okay. Sinabi sa salita ni Lord, ganito. Diba? Yun talaga yung lalabas sa bibig mo. Hindi mo yan natural. Diba? Even sa chats. Diba? May mag-chat, may mag-text, may mag-call sa'yo. Lalabas at lalabas yan. Kasi babad ka sa salita ng ating Panginoon. Na kapag may lumapit sa'yo, diba? Friend, hiwalay na kami. So, ito po kasi talaga, yung mga sample ko dito, pang-youth. Ayan. So, may mga mag-share sa'yo, hiwalay na kami, umiiyak pa. Diba? So, anong sasabihin natin? O, tara, saan ba may malapit na bar? Mag-inuman na lang tayo, ha? Para mawala yung sakit. Ha? Para makalimutan mo. Diba? Masakit ba, friend? Sige, iinom natin, lunurin natin yung sarili natin sa alak. Ganon ba? Hindi. Okay? So, kung ginagawa po natin yon, let's repent. Okay? Pero ang dapat lumabas sa bibig natin, sige, friend, pag-pray natin yan. Ano bang nangyari? Diba? Bakit ba kayo naghiwalay? Okay? Tapos mapapasabi ka pa na, iwan ka man ng lahat, pero hindi ka, pero hindi ka iiwan ni Lord. Diba? Na mayroong constant, diba? Iwan ka man ng lahat, pero hindi tayo iiwan ng Diyos.
Dahil sinabi ng Diyos, mapapakanta ka pa, di ba? Kasi nga, you know the Word of God, you have the confidence because I know God is faithful. I know God is telling the truth na kailanman hindi nagsinungaling ang ating Panginoon. Diba? Pag sinabi niya, hindi kita iiwan, magkamatayan man. Diba? Kasama mo ko. Kahit saan ka man magpunta, kasama mo ko. Okay? Na hindi totoong mag-isa ka. Diba? Hindi totoo. Na ang totoo, kasama natin palagi si Lord. Amen. So, the battle is in the Spirit. That's why we really need to know the Word of God. Kasi yan po ang ating sword. Okay? Sword of the Spirit, which is the Word of God. So, how can we acknowledge that the Word is our sword? By acknowledging that, next, praying is a battleground. Kasi kapag si Satan, o kaya kung ano yung mga, ano niya dyan, ano yan? mga sumusunod sa kanya, diba? Hindi yan papayag. Naranasan nyo ng manalangin tapos lumilipad yung isip nyo. Diba? Parang nagpe-pray kayo, Lord, I want more. Ano kaya ulam mamaya? Diba? Lord, I want more. Parang nakakain na kaya yung anak ko? Ayan. I want more, Lord. Diba? Ang dami ko palang labahin. Ay, diba? Parang, ay, bakit ganon tuwing prayer time? Parang, bakit may ganong mga ano? Or ganito ang nangyayari minsan. More, I want more. Humihilik na. Kasi praying is a battleground. Labanan po yan, kapatid. Hindi siya, as we thought, as peaceful as it is. Diba? It's a battleground na hindi po dapat tayo bababa ang depensa. Diba? It's all geared up. Put it on. Okay? So kapag tayo nanalangin, dapat handa tayo makipagdigma. Diba? Na hindi na tayo papayag na nakatulog ako kagabi, ngayon hindi na. Diba? Ngayon nakatayo na ako magpe-pray. Diba? Kasi nakakatulog ako pa nakahiga eh. Diba? So nakatayo. Okay? And we are going to declare the Word of God. God is with me, God is for me. Who can be against me if God is for me? Diba? My family is saved because that's His Word, that's His promise. And I am healed because by His stripes, He said, I am healed. Amen. Kasi hindi mo maipaglalaban kapag tulog ka. Pag dami mo iniisip. Diba? So we need the Word of God. How to fight? Okay. We need to know the Word of God to really know how to fight. Next, ito po, napag-usapan na natin ito, armor of God. So, meron tayong Word of God, meron tayong armor of God. So, basahin po natin sa Ephesians 6, verse 13 to 17. Nabasa po natin ito kanina. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo nakatayo. Next. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong bewang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Next. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kagaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, everything is provided. Lalaban na lang talaga tayo. Okay, tayo na lang ang hinihintay. Mula ulo hanggang paa, you are protected by the armor of God. Okay? Kapag suot-suot po natin yan, we are unstoppable. We are victorious because we are fighting with a victorious God. Amen. Na hindi lang yun. Diba? Nakasama natin ang Spirit ng Panginoon. The Spirit of God.
Kaya sabihin mo sa katabi mo, laban na tayo. Ayan. Praise the Lord. Okay? So lahat tayo merong armor of God. Hindi na natin kailangan manghiram kasi hindi mo siya ka-size. Okay? So your armor of God is for you. Use it. Okay? Use it. Hindi mo kailangan manghiram ng armor, pero muna ka ng sword mo. So lahat po tayo merong armor of God. And if you want to see the armor of God, then ask. Kasi pwede naman eh. Lord, anong itsura ng sword ko? Anong itsura ng shield ko? Anong itsura ng breastplate ko? Okay? Anong itsura ko, Lord, sa battlefield? Wag naman sanang sabihin ni Lord, tulog. Ano itsura mo? Tulog. Dapat hindi ganon, diba? Dapat yung maipalalabas sa atin ng Panginoon, talagang ready makipaglaban. Wow! Diba? Mula ulo hanggang paa, suot-suot mo. Amen? Amen. And last, ito na po ang last. Kung meron tayong Word of God, meron tayong armor of God, meron tayo syempre ang Spirit of God. Kung mapapansin niyo po, ito ay talagang laban ni Lord. Kasi sinabi niya ni Lord, the battle belongs to God. The battle belongs to Him. Diba? So, lahat po yan kay Lord. Depende lang talaga tayo kay Lord. Kasi kapag tayo lang, hindi natin kaya. Lalampasuhin tayo ng kalaban. Diba? Hindi natin kaya. Kasi nga, patago, pailalim si Satanas. Kaya po, ngayon, very rampant ang mental health. Yung hindi nakikitang sakit. Di mo alam depressed. Di mo alam may anxiety. Malungkot. Bakit? Kasi si Satan, patago, palihim. Nagle-level up din. Kaya totoo po yung sinasabi ng mga magulang natin na dati hindi naman big deal yan. Totoo. Kasi ngayon po, nag-level up na din si Satan. What's not big deal before? Maybe big deal today. That's why God is also working and it's also opening our minds. Ano ang battle? Nasaan ang battle? So basahin po natin ang Zechariah 4:6. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Kasi po kahit ikaw na yung pinakamalakas sa lahat, pinakamatalino sa lahat, kung wala kang Diyos sa buhay mo, talo ka pa rin. Kaya nga sinabi na yan ni Lord eh, hindi yan sa galing, hindi yan sa husay mo, but by the Spirit of God. Kahit nga hindi ka magaling eh, kahit hindi ka yung pinakamalakas, basta kasama mo ang Espiritu ng Diyos, magtatagumpay ka. Magtatagumpay tayo. Because if the battle belongs to God, then the victory belongs to God. Amen. Kasi matagal na napagtagumpayan niya ni Lord. Amen. We are just recipient of God's victory. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mananagumpay ka talaga, kapatid. Amen. Ayan. So, sino nga ba to? Or ano nga ba yung epekto ng Spirit ng Lord sa ating buhay? Basahin po natin. Ito, inirecite po natin to kanina. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight to the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Ayan. Jesus Christ is my Lord and He is Christ the rock. So the Spirit of the Lord, ganito pala yun. In-empower tayo ni Lord, in-anoint tayo ni Lord kasi may gagawin tayo.
Diba? Para saan ang anointing? Para saan ang power mo? Okay, so this is the answer. You are going to proclaim the good news to the poor. You are going to proclaim freedom to the prisoner. You are going to recover sight. Amen? You are going to set the oppressed free and to proclaim the year of the Lord. Kapatid, hindi po totoo na ang buhay Kristiyano ay hayahay. Marami po tayong gagawin at maraming pinapagawa si Lord sa atin. Amen. Gumagaan lang kasi hindi tayo mag-isa. Amen. Kasama natin si Lord. Next, Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Na kapag kasama natin ang Espiritu ng Diyos, when we are filled by the sovereign Holy Spirit, we have the power. We have the power to witness. Diba? Maging saksi na ang ating Panginoon ay namatay para sa lahat. At mahal tayo ng Diyos. At iniligtas niya tayo. We have the power. Declare it to your katabi. Konyo, declare it to your katabi. You have the power. You have the power of God, kapatid. Kaya kayang-kaya mo na managumpay. Amen. So sinabi po sa next, John 14:26. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, this is the Lord Jesus Christ speaking, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Yan. Na ang Sovereign Holy Spirit ay tuturuan tayo sa lahat ng bagay. Maliit o malaki. Amen? Na sa tingin mo, kaya ko naman to Lord, pero tutulungan pa rin tayo ng Diyos. At kung makalimot man tayo, syempre may limitasyon. Diba? Ipapaalala sa atin yan ng Sovereign Holy Spirit. Diba? Ano ba yung mga, pagpe-pray ko? Diba? Nakakalimutan natin. But God will remind us. Next, Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Na dito po, sa verse po na ito, may specific na weakness na sinabi. We don't know what to pray for. Ano pa ba yung pagpapanalangin ko? Okay? Do not worry. Okay, kung may makaligtaan man tayo dahil sa limitasyon natin, the Spirit of God intercedes for us. Diba? Kasi si Lord, hindi makakalimot. Diba? Itong anak ko, kailangan niya ito, pang-tuition. Diba? Be-bless ko to. Kalimutan niya ipag-pray. Kailangan niya pala. Diba? Kailangan niya ng pang-tuition fee. Blessings. Diba? Kailangan niya ng protection. Di mo may may attacks. I will protect him. Okay? Kailangan niya pala ng wisdom. May exam. Kalimutan mag-pray sa exam. Para sa exam. Napag-pray lahat. Ayan, time na ako. Napag-pray lahat. Pero nakalimutan yung kailangan ng wisdom and knowledge. Intercede. So, hindi talaga tayo talo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talo. Hindi tayo talunan. Tayo ay mananagumpay sa Panginoon. Amen? Kasi pag narinig ni Satan, nakalimutan itong mag-covering Ay, nandiyan ang backup natin ng Sovereign Holy Spirit. Okay? Do not worry because God is praying for us. God is fighting for us. Kaya kapatid, tama na sa pag-iisip na mag-isa ka lang. Mag-isa lang tayo. Kasi kasama natin si Lord palagi.
Wala kang mapupuntahan sa buong mundo na sobrang layo na wala ang Diyos. God is always with you. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kasama mo ko. Lalo na yung mga magigibang bansa. Ate Ann, diba? Kasama mo kami. Magkakasama tayo. So, hindi pa man sa physical, diba? In the spirit. Amen? We are going to battle with them. Lalo na kila Mami Reverend Daddy Bishop, magja-Japan po sila. Diba? Hindi man tayo makasama, we can be with them in spirit. So what else? This is the last verse. Now, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. May kalayaan kapag nandun ang Espiritu ng Panginoon. And if you want that for yourself, gusto mo nang lumaya, diba? Nakikita mo din yung pamilya mo, kailangan ng kalayaan. We need the Spirit of God. We cannot free ourselves. Hindi natin kayang palayain ang sarili natin. Hindi natin kayang palayain yung pamilya natin. Only in the Spirit of the Lord. Kaya kung kasama natin ang Espiritu ng Panginoon, nasa sa atin ang Espiritu ng Panginoon, dala-dala natin ang kalayaan. Kaya nga sinabi ni Lord, go. Kasi hindi dapat manatili sa atin. Hindi dapat manatili sa iyo. Kaya wag ka nang magtataka kung pinapakita sa iyo ni Lord yung areas ng buhay mo na kailangan ng kalayaan. O kaya naman, yung areas ng buhay ng family mo na kailangan ng kalayaan. Kasi nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Nasa sayo, nasa atin. Because I believe, hindi i-open ni Lord ang battlefield nang wala kang weapon, nang wala sa'yo. Binuksan niya ni Lord kasi kaya mo. Kasi nasa iyo na. Kasama mo si Lord. Pinakita sa atin yun ni Lord, yung mga battlefields ng buhay natin. Kasi kailangan nating ipaglaban. At hindi lang ipaglaban, pero ipanalo. Hindi para sa ating kapurihan, pero sa kapurihan ng ating Panginoon. So ang tanong, do you want these powerful weapons? Gusto mo ba ito, kapatid? Kasi magagamit lang natin to mightily, effectively in our surrender. Kapag alam mo nang hindi mo yung laban, na hindi mo kailangan dumepende sa sarili mong lakas, sa sarili mong talino, sarili mong galing. Kasi kapag nandun pa rin tayo, you are still in control. Pero dapat si Lord na ang in control. So we need surrender. Because the battle belongs to God. At para makapag-operate si Lord mightily sa ating buhay. Kasi I believe God can do more than what we can ever think of in our surrender than in our control. Na kung saan sinuko mo, si Lord nang bahala. Hands off na.
na stop picking up what the Lord told you to put down. Huwag mo nang kunin. Sabi ni Lord, ibaba mo na eh. Sabi ni Lord, isurrender mo na. Because we cannot win the battles in front of us if we still have the battle inside us. Mahirap. Kasi hindi pa napapagtagumpayan yung sarili. Hindi pa napapagtagumpayan yung laban. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ and I no longer live. Kasi kapag nabubuhay pa tayo, papalag pa yan. So if we want to win the battles in front, mga pinapakita sa atin ng Panginoon, pagtagumpayan natin the battles inside. Because total repentance, total surrender, and total freedom is what we need. Wala na. Patay na si Rem. But the Lord lives in me. So now is the time, kapatid, na kung gusto nating lumaban kasama si Lord, isuko na natin yung mga kasalanan na pumipigil sa atin na maranasan ang power ni Lord. Lahat ng maiisip mo na kasalanan na humahadlang. Because how can we win our families kung questionable pa yung transformation sa buhay mo? Anak ka ba talaga ng Diyos? Bakit nagmumura ka pa rin? Bakit umiinom ka pa rin? Ang lakas mo pa rin uminom. Bakit nagyuyosi ka pa rin? Bakit nangungupit ka pa rin? Bakit nangungopya ka pa rin? Bakit sumasagot ka pa rin sa magulang mo? Bakit? Bakit nanghuhusga ka pa rin? That's why this weapon, yung tatlong powerful, magagamit po natin yan when we are total surrendered to God. That we are willing, Lord, baguhin mo ko. Ayusin mo ko, Lord. Pabanilin mo ko, Lord. Patuwirin mo ko, Lord. Kung anong tama sa'yo, yun ang tama sa akin. Kung ano ang mali sa'yo, yun ang mali sa akin. Baguhin mo. Because winning the battle for God and with God is the unstoppable victories we are destined for. Kaya nga po ang title po natin, di ba? Fighting with God. Not fighting God. Kasi total surrender. Lord, kakampi mo ko. Susunod ako sa'yo. That's why we can experience unstoppable victories. Because we are for God and with God. Nakasama natin ng ating Panginoon. Yan lamang po. Mga kapatid, maaari na po tayong tumayo and let's pray.
as we pray, suko na natin yung mga battle kay Lord. Lord, hands off na ako. Hindi na ako in control. Lord, ikaw na yung Diyos, hindi na ako. Ikaw na yung masusunod, hindi na ako. Sige kapatid, close your eyes and talk to God. Ask God for forgiveness. Na Lord, kung nagmalaki man kami sa iyo, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo ko. Ngayon, Lord, malinaw na hindi ko kaya nang wala ka. Na hindi ko talaga mapapagtagumpayan tong laban na to kung wala ka, Panginoon. Sovereign Holy Spirit, i-lead mo po ako sa tamang direksyon. Pangunahan niyo po ako, Panginoon, sa mga tamang desisyon sa buhay ko. At i-empower niyo po ako, Lord, na hindi na muling magkasala. Na Lord, tulungan niyo po ako na mamuhay ng may kabanalan. Come on, let's pray. Our Heavenly Father in heaven, the Creator of heavens and the earth, our Sovereign Holy Spirit, and our Lord and Savior Jesus Christ, we thank you. Maraming salamat po. Dahil hindi nyo kami sinukuan, hindi mo ko sinukuan. Thank you, Lord, because we believe that every battle is won in Christ. Na kami lumalaban mula sa tagumpay, patungo sa tagumpay, at marami pang tagumpay kapag kasama ka namin, Panginoong Jesus, aming banal na Espiritu. Lord, sinusuko po namin ang lahat-lahat sa iyo. Ang aming isip, ang aming puso, ang aming buong katawan, Panginoon. Linisin niyo po kami. Ayusin niyo po kami, baguhin niyo po kami, Panginoon. Upang maging mabuting tagasunod niyo po kami, Panginoong Jesus. And Sovereign Holy Spirit, I pray, Panginoon, for your anointing to flow as we receive the forgiveness of our sins and as we forgive the people who hurt us. Lord, we release forgiveness in your name, Lord Jesus Christ. No grudges, no hurt, but love. Mahal namin sila. Thank you, Lord. More of your anointing, O Sovereign Holy Spirit. We want to be Spirit-filled and to be Spirit-led. Lord, puspusin niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu. Puspusin niyo po kami, Panginoon, ng inyong mga salita, O God, na kayang tumupok ng gawa ng dyablo. Right now, hindi po namin tinatanggap lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng mga ginagawa ni Satanas sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming mga kaibigan, sa aming eskwelahan, sa aming community sa Pilipinas. Hindi namin ito tinatanggap in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We rebuke you, and by the sword of the Spirit, we uproot you. We uproot you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. That we will win battles kasi kasama ka namin,
Panginoong Hesukristo, and Sovereign Holy Spirit. Our Abba Father in heaven, let your will be done on earth as it is in heaven. Maraming salamat po. Prepare us for the battles to come, O God. All the glory, all the highest praise and worship belongs to you, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen.